Hello mga ka-explorers, welcome to TL Farms. My name is Lloyd, taga TL po. Napadaan yung misis ko dito, parang tinawag daw siya ng lupa. For several years, maraming umaawit ng bili. Tapos ayaw ibenta ng may-ari. For some reason, nung tinanong na kung pwede siya ang bumili, nag-oo yung mga matatanda. And that's how we started, no? And then we do not actually operate commercially yung for profit talaga. Ang habol lang natin dito, at least maka-break even man lang. Focus is to be able to give back to the community. Ang ating mga manananim, lahat sila ay mga katutubo. And then we support yung mga nagtitinda sa tabi-tabi ng mga gulay. And we are very happy to be able to support them, no? Kasi means of livelihood nila yun. Actually, we try as much as possible to be as organic, no? Wife ko rin kasi is marami rin may mga health concerns din, so gusto rin natin yung mga bata din na medyo healthy ang kinakain. Yung nalalaman nating practices not only sa taniman but also sa pati pagdating sa palengke, no? Yung nilalagyan nila ng ina-sprayhan ng preservatives, nakakatakot. So ang rule namin dito sa manananim, no, in a place like this, medyo mahirap mag-full talaga. So, we're what they call parang nutritional farming, no? Siguro, ang synthetic na gamit natin nasa mga 20%. Ang rule natin sa manananim natin is dapat yung tinatanim natin, nakakain namin. And kami, personally, ayaw namin ng grabing chemicals, no? So, yun, so pati yung benta natin sa labas and even yung mga nagbebenta, bumibili sa atin, naintindihan nila. So yung minsan may uod, which is actually a badge of organic talaga, no? So, maganda rin yung produkto, and what we want to do also is yung sustainability ng lupa. The more kasi synthetic ginagamit mo, mapapakinabangan mo ngayon, pero sa future patay na lupa mo. In fact, in our area, yun sa unahan natin, dating palayan yan. And we had to do a lot of soil addendum to revive yung lupa. So one of our programs here is we make our own soil. No? Gamit natin, meron tayong mixture ng ipa and ipot ng manok. Okay, normally ang ipot ng manok kailangan ipa-decompose mo. It takes about 6 months. Maliban na lang paglalagyan, sprayhan mo siya ng catalyst para mas mabilis. With our process ng ipot ng manok and ipa, fresh ipa, and then meron tayong ginagawa niyan, in a matter of 1 month pwede mo nang gamitin. Ang equivalent nun is complete na fertilizer. So isa yun sa humic acid. We also use humic acid, no? Humic acid is like a chelation. Kinikip niya ngayon yung nutrients together. So maski na nag-uulan, hindi mabilis mag-wash out. So yung natural organic natin ngayon na lupa, no? Ipot, ipa, and then with the humic acid combination, maganda yung pag-hold nila. And we've tested this, no? Dito sa lugar natin, minsan malakas ang ulan. Meron tayong mga kamatis na sensitive ang kamatis kasi sa ulan. Mamamatay na yan, parang manghihina na yan kasi days ng ulan eh. Lalagyan natin ng lupa natin na mix, makikita mo magre-revive yan. Natural lang yan, ha. We're very open sa whoever wants to come and buy. Yes. So, ano yung mga products na pwede nilang puntahan dito at mabili, sir? Kung anong available natin na tanim, na gulay, no? So, in fact, yung buyers natin, you'd be surprised. Pati taga Marikina pupunta dito to buy. Taga Quezon would come up here to buy, no?
Angono, Rizal, pupunta rin dito to buy. Yun ang mga buyers natin. Oo. Maliban dun sa mga small sellers dito sa community natin. Like I said, malaking bagay sa amin ni Mrs. na to give back to the community. No? Hindi pwedeng take lang tayo ng... Yan naman parang hobby ng wife ko, no? We actually do not produce them in a commercial scale. So, lahat yan galing sa sarili nating produce, especially yung sili. Sili, it took us a while to figure out anong tamang paraan to grow the sili, no? And when we finally figured out, yung sili natin is we use a dehydrator. So fresh harvest, dinidehydrate natin kaagad yon. And the reason being, ang sili kasi pag sinasun-dry mo lang tapos hindi consistent yung temperature, inaamag. Prone to amag ang sili. So dun sa products natin, we can guarantee na walang amag talagang dinaanan yon. Minsan kasi naamag na, ipoprocess pa rin ng ibang tao, hindi mo na alam ngayon pag-process na. So the nice thing with the dehydrator is straight ka. So sa mga friends, kakilala, yung mga nabisita dito, makita yung produkto, katuwaan na rin ni Mrs. sa paghahanda. So we have the chili garlic na sinabi ni chef na kakaiba sa common na chili garlic na you should taste, no? Na mabibili mo sa groceries. We also have yung mixed na crush your own parang fresh pepper baga na grind your chili with salt, no? Himalayan salt in this case. Meron na rin tayong for yung ayaw naman mag-grind, meron tayong ready na chili powder. Lahat yan galing dito ang chili natin. Thank you for watching Food Explorers. TL Farms, meron tayong Facebook for that one. And then you can also go to Google Maps. We're also there. Instagram, meron din TL Farms Kayabu. And sana parating yung panoorin si Chef JR. Okay po. Thank you po, sir.